Pancit Pares by Lucky Me! May all-in-one sarsapak na siksik sa sarap ng beef, pinare sa paborito mong Lucky Me noodles. Kaya pala masarap, Lucky Me din. May sarsapak eh. New Pancit Pares by Lucky Me. Kapares mo. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, Okay, nagbabalik po unang hirit. May bagong announcement po tayo. Wala na rin pong pasok sa lahat ng campus ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. At narito na mga balitang dapat nyo namang malaman sa ating top hirit. Sa mga ngayon pa lamang tumututok sa kanilang telebisyon, narito bang abiso mula mismo sa Department of Education kaugnay sa suspension ng klase dahil sa bagyong Pedring. Walang pasok ngayong araw mula preschool hanggang high school sa buong Metro Manila. Ngayon din sa buong Quezon Province. Suspended din ang klase hanggang high school sa Antipolo, San Mateo, Rodriguez at Hala-Hala sa Rizal, Rosario, General Trias, Tanza, Dasmariñas, Bacoor at karatagdag lang Silang sa Cavite. Ganon din sa Santa Rosa, Laguna. Sa Region 2 naman, wala na rin pong pasok bukas hanggang high school sa probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa Cagayan. Sa Cagayan naman, wala rin pong pasok ang lahat ng campus ng Far Eastern University, University of Santo Tomas, San Beda College, Manila at Taytay, Philippine Christian University Taft Campus, Central Colleges of the Philippines, UP Manila at UP School of Health Sciences sa Baler, Quezon. Wala na rin pong pasok sa Manila Taytana College na dating kilala na Manila Doctors College at sa Miriam College sa Quezon City. Wala na rin pong pasok mula kinder hanggang college sa Adamson University at sa lahat ng campus ng University of Rizal. Gayon din sa National College of Science and Technology sa Dasmariñas, Cavite at NCSTI-IRT sa Dasmariñas and General Trias, Cavite. Suspendido na rin po ang pasok sa Santa Cecilia College sa Valenzuela City at sa lahat ng campus ng PUP. Ang Commission on Higher Education o CHED naman, ipinauubaya na po sa mga pamantasan ang pagsuspindi ng klase sa kolehiyo. Samantala, nag-abiso naman ang MMDA na lifted na po ang number coding sa Metro Manila ngayong araw maliban sa Makati at sa Las Piñas. At para po sa mga college administrators dyan, kung balag nyo pong magpa-announce sa amin ng suspension ng klase, ngayong araw, maaari kayo magpasabi sa aming UH Classes Suspension Hotline 928-5026. 928-5026 ang aming hotline para po sa mga college administrators. Inulit po namin. Oo nga. Para sa mga administrator ng suspension ng klase, ang aming pong hotline 928-5026. nasa inyong TV screen. Laki naman yan. Pero tatawag lang yung mga college. Huwag naman yung mga tao. May pasok ba? At wala rin pupasok sa Silang Cavite. Inannounce na po natin kanina. Yeah. Good job. Naman ang Constantly nag-update. At dapat hindi ka na rin pumasok. Samantala, narito na po ang pinakahuling update naman ng Pag-asa kaugnay sa galaw ng Bagyong Pedring. Lalong lumalakas ang Bagyong Pedring habang tinutumbok nito ang Isabela Aurora area. Huling namataan ang Bagyong Pedring sa layong 170 kilometro silangan timog-silangan ng Kasiguran, Aurora. May lakas po ito ng hangin na aabot sa 140 kilometro kada oras at may bugso na aabot naman sa 170 kilometro kada oras. Ngayong umaga, inaasahang magla-landfall naman ang bagyo sa may Isabela Aurora area at inaasahang tatahakin ng Baguio City ngayong tanghali. Kaya naman nakataas na po ang signal number 3 sa Aurora, Isabela, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at Quirino. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, kasama na po ang Polillo Island, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at maging dito po sa Metro Manila. Signal number 1 naman sa Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Albay, Sorsogon, Burias at Lubang Islands, Babuyan at Calayan Group of Islands. Kaya para po sa mga kababayan natin na sa mga lugar na may typhoon signals, pinapayuhan kayong maging handa sa mga landslide at flash flood. Inaasahan na mga pag-iibayuhin ng Bagyong Pedring ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala na rin ho ng pag-ulan sa southern Luzon at Visayas. Okay, ito na. Good luck
Sa mga kabubukas lang po dyan ng telebisyon, buong pwersa nating binapatay ng hagupit ng Bagyong Pedring sa GMA News. At makikibalita tayo sa lalawigan ng Aurora kung saan nakatutok si Micaela Papa. Nasa Isabela naman po si Salima Refran. Nagbabantay naman sa Malabon si Tricia Zafra. At sa Pag-asa Weather Center, naroon po si Oscar Oida. Kaya para sa pinahuli update sa Pag-asa, kaugnay ng pagkilos po ng Bagyong Pedring, unahin po natin si Oscar Oida na live dyan po sa Pag-asa Weather Center. Oscar! Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay nagsimula na ngayon press conference o press briefing ng Pag-asa kaugnay nga sa pinakahuling ulat ng panahon ngayong umaga. At ito, panoorin natin. Ilocos, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan at Zambales. Ang signal number 2 naman ay nakatas pa rin sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Quezon including Polillo Island, Cavite, Laguna, Batangas, Lubang Island, Babuyan at Calayang Group of Islands at kasama pa rin ang Metro Manila. For public storm warning signal number 1 ay nakatas ngayon sa Batanes, Mindoro Provinces, Marinduque, Burias Islands, Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Calamian Group of Islands, and Romblon Group of Islands. For the recorded rainfall from 8 p.m. kagabi hanggang 2 a.m. kanina, yung tanay na automatic weather stations natin, nakapag-register siya ng 86.6 mm na ulan. Samantala naman yung Kasiguran Aurora is nakapag-register ng 49 mm. Yung NAIA station natin, 33 mm. Science Garden, 28 mm, at ang port area is 18 mm. For the recorded winds and gustiness, so yung gust natin sa Baler ay umabot ng 100 km per hour, samantala sa Isabela ay nasa 83 km per hour. Sa hangin naman, ngayong magdamag, nakaramdam ng 37 km per hour na hangin ng port area at NAIA. So for the possible scenarios, rains with gusty winds over southern Luzon and western Visayas including Metro Manila today. So Pedring will cross northern Luzon tulad ng track line na pinakita kanina. So stormy weather is expected for northern and central Luzon. So floods and landslides to most parts of Luzon, especially in mountainous areas. Storm surges is still expected over the coastal areas of northern. Igan, sa mga sandaling ito ay patuloy na isinasagawa yung press briefing ng Pag-asa. Magdamag itong inabangan ng mga miyembro ng media. Matatandaan ang pinakahuli ay kagabi pa, bandang alas 11 ng gabi. Bali sa pinakahuling ulat ay nasa 40 kilometers east-southeast na ng Kasiguran Aurora. Itong bagyong si Pedring, bahagya itong lumalakas at bahagya din namang nagkaroon ng pagbagal. Para sa mga karagdagang ulat, iaabangan natin mamaya yan dito lamang sa GMA. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, mula po sa Pag-asa. Alamin na po natin ang sitwasyon sa Isabela Province. Nandun ngayon si Salima Refran. Salima. Igan, kasalukuyang hinahagupit ng Bagyong Pedring ang probinsya ng Isabela na ngayon ay nasa signal number 3. At ito na marahil yung malakas na ulan at hangin na malapit sa mata ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, magla-landfall ang bagyo sa Northern Aurora o Southern Isabela ngayong umaga. Sa magdamag na pag-uulan, natanggal ang ilang signages. Nagkalat din ang mga sanga ng mga puno sa daan. Pero pagputok pa raw ng araw, saka lamang makikita ang tunay na pinsala ng bagyo. Inaantabayanan din na magiging abiso ng Magat Dam kung magpapakawala ito ng tubig, lalo na walang tigil na ulan ang bumuhos sa magdamag. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. At tuwing may dumarating po na bagyo, alerto na ang mga taga-Kamanaba area. Tawag nga dyan Bahalandia, na isa sa mga mabilis pong bahain sa Metro Manila. Nagbabantay po sa Malabon si Tricia Zafra. Tricia. Igan, 1:30 pa nga lang na madaling araw ay umulan na muli dito sa may Malabon area. At dahil nga dyan yung mga baha na kagabi pa nga naitala ay hanggang ngayon hindi pa humuhupa. At sinabayan pa yan, Igan, ng pag-ihip magdamag ng malakas na hangin. Pero ayon sa Office of Civil Defense NCR, hanggang 2 to 5 inch deep lang naman na mga baha ang naitala nila rito sa Malabon. Partikular na rito sa Barangay Catmon, sa Governor Pascual Street,
at sa may sitio sa east. Ayon sa OCD-NCR din Igan, sa kabuuan itong barangay Katmon lang naman daw yung pinaka-apektado at bahagyang apektado rin yung barangay Panghulo at ang Dampalit. Normal pa naman daw sa ngayon yung sitwasyon sa Caloocan, Valenzuela at sa Navotas. Yun nga lang Igan, mamayang umaga